Ano ang dapat na maging isang pagdiriwang ng pamilya, ay naging isang tunay na singsing ng magpasya ang biyenan na ipahiya ang kanyang manugang na babae sa harap ng lahat ng mga panauhin. Inisip niya na maaari niyang durugin ang pagpapahalaga sa sarili ng batang babae na may kapansanan, ngunit pinaliit niya ang isang mahalagang detalye. Ang kanyang manugang na babae ay hindi ang tipo upang hayaan ang kanyang sarili na mapunta. Kapag ang mga nakakasakit na salita ay sumigaw sa bulwagan, hindi siya nag-atubiling. Sa pamamagitan ng isang matatag na tinig at isang ironik na ngiti, sumagot siya, "Kung ako ay immoral tulad ng sinabi mo, pagkatapos ay ibahagi natin sa lahat dito kung paano mo nakamit ang gayong huwarang anak." Pagkatapos ng lahat, ang puno ay hindi nahuhulog sa ugat, ito ba? Ang tanawin sa kusina ng bahay ni Eleonora Vladimirovna ay isang matingkad na larawan ng isang tahimik na digmaan. Habang pinaglingkuran ni Ilya ang sopas na may nanginginig na mga kamay, sinuri siya ng mga mata ng biyenan na parang walang humpay na hukom. Muli ay masyadong maalat, at ang dami ng mga karot hindi gusto ni Maxim. Ipinahayag ni Eleonora na parang siya ang pangwakas na otoridad sa mga kagustuhan sa pagluluto. Ang kanyang asawa, isang 34 na taong gulang na lalaki na may lumalagong tiyan, ay limitado ang kanyang sarili sa isang ginulo na ungol, ang kanyang mga daliri na dumula sa screen ng cellphone. Matagal na niyang pinagtibay ang diskarte ng neutralidad, mas mahusay na hindi darating sa pagitan ng dalawang kababaihan na salungatan. Hindi siya kailanman nagreklamo, bulong ni Ilya, ang kanyang mga knuckles ay maputi mula sa pagiging mahigpit sa ilalim ng mesa. Siyempre hindi, sagot ng biyenan na may nakangiting-ngiti. Itinaas ko siya sa loob ng 34 na taon. Alam ko ang bawat detalye ng gusto niya at hindi gusto. Hindi ko kailangan ng isang bagong dating upang turuan ako. 5 taon ng pag-aasawa, at nadama pa rin si Ilya tulad ng isang panghihimaso, pinilit na patunayan araw-araw na karapat-dapat siyang maging katabi ng lalaki na ang kanyang biyenan na ginagamot tulad ng isang tropeo. Ibinaba ng Little Arthur ang baso ng juice, at bago mag-reaksyon si Ilya, nandoon na si Eleonora, na pinupuksa ang gulo ng isang kahusayan. "Mahina bagay, hindi binibigyang pansin ni Mommy," nagkomento siya, habang ang kanyang mga mata ay nagtapon ng mga barbs sa direksyon ng kanyang manugang. Napalunok si Ilya. Naalala niya ang unang pagkakataon na lumakad siya sa apartment na iyon nang tinanggap siya ni Eleonora na may isang gawang bahay na cake ng repolyo at isang mainit na ngiti. "Ano ang isang kaakit, akit na batang babae," sinabi niya sa oras na iyon. Ngunit sa sandaling inilagay ang singsing sa kanyang daliri, nagbago ang lahat. Una ay dumating ang kipayo kung paano Aaron ang mga kamiseta na naglilinis na gagamitin ang perpektong temperatura upang mapainit ang mga meatballs. Pagkatapos, ang payo ay naging pintas at ang pagpuna sa isang araw na litanya ng mga depekto. Ilang sandali si Ilya, ngunit naintindihan niya, para sa kanyang biyenan, hindi siya asawa ng kanyang minamahal na anak, ngunit isang usurper na nagnanakaw ng kanyang anak. "Babaguhin ko ang aking damit at maglakad, inihayag ni Ilya, pinatuyo ang kanyang mga kamay sa tuwalya ng tsaa. Sa hangin na ito, itinaas ni Eleonora ang kilay niya. "Ito ay isang degree ng walang anumang hangin," sagot ni Ilya. "Sa palaruan at likod lamang." Ang biyenan ay lumingon sa kanyang anak na lalaki na parang naghahanap ng isang kaalyado. "Maxim, nakabawi lang siya mula sa isang sipon." "Bakit peligro ito?" Ang asawa, sa wakas ay tinitingnan ang kanyang mga mata sa screen, tiningnan ang dalawa na pagod. "Siguro tama siya. Mas mahusay na manatili sa bahay." Sandali na ipinikit ni Ilya ang kanyang mga mata. Laging ang parehong kwento, mas madaling ibigay kaysa sa harapin, mas madaling manahimik kaysa humiling ng paggalang. "Okay, sumang, ayon siya," ang boses niya ay naglalakad sa kanyang lalamunan. Ngumiti si Eleonora, nagtagumpay, at tinawag ang kanyang apo. "Halika, ang aking araw." Ang lola ay maglalagay ng isang pagguhit habang si Mommy ay nagpapahinga. Nang mabuntis siya, naisip ni Ilya na ang kanyang apo ay magiging isang link sa pagitan nila. "Mali ka. Tumindi lamang ang labanan." Ngayon, si Eleonora ay hindi lamang nakikipaglaban para sa kontrol sa kanyang anak, kundi pati na rin sa pagpapalaki ng kanyang apo. "Bakit mo binili ang mga lampin?" tanong niya, sinusuri ang packaging na may disdain. "Puno ng mga kemikal. Nakita ko ang isang ulat tungkol dito. Dapat nakuha ko ang mga ekolohiya."
Inirerekomenda ng pediatrician ang mga ito. Ang iba ay nagbigay ng mga allergy sa sining, ipinaliwanag ni Leah. Ang mga doktor sa mga araw na ito ay nag-iisip lamang tungkol sa pera, ang biyenan na nanay. Alam ko kung ano ang pinakamahusay para sa aking apo. Si Eleonora ay magpapakita ng walang babala, hugasan ang kanyang damit. Ang sanggol na may ka ng sabon, muling inayos ang mga kasangkapan sa silid na, upang mapabuti ang enerhiya, binago ang iskediul ng pagpapakain dahil ang bata ay nagugutom. At sa tuwing sinubukan ni Leah na magprotesta, nagbuntong hininga si Maxim at inulit ang parehong pagsasalita, huwag isipin. Gusto lang niyang tumulong. Marami siyang karanasan. Sa gabi, nang matulog na si Arthur at sa wakas ay nagretiro si Eleonora sa apartment sa tabi ng pintuan, umupo si Leah sa harap ng kanyang asawa at hinarap siya. Kailangan nating makipag-usap. Tumingala si Maxim mula sa kanyang tablet na may mabigat na buntong, hininga. Muli tungkol sa aking ina? Maxim. Muli tungkol sa iyong ina. Hindi ko na ito makukuha. Araw-araw ay tulad ng paglalakad sa mga egel. Pinupunan niya ang lahat, ang aking pagkain, damit ko, ang paraan ng pag-uusap ko, ang paraan ng pagpapalaki ko ng aming anak. Hindi iyon nagmamalasakit, iyon ang kontrol. Iyon ang kahihiyan. Bakit hindi mo ako ipinagtatanggol? Inilayo niya ang tablet at hinaplos ang noo. Leah, pinalalaki mo. Nag-aalala lang siya. Hindi pinapansin. Huwag pansinin. Ang boses ni Leah ay basag. Hindi ko ito pinansin ng 5 taon. At alam mo ba kung ano ang nakuha ko? Ang pakiramdam na ako ay isang estranghero sa aking sariling pamilya. Na ang iyong ina ay may higit na karapatan sa iyo at Arthur kaysa sa akin. Ano ang gusto mong gawin ko? Ipinagbawal ang kanyang darating. Ito ang aking ina, Leah. Hindi ako humihiling ng pagbabawal. Hinihiling ko sa kanya na magtatag ng mga limitasyon. Upang ipaliwanag na hindi siya makagambala sa aming mga pagpapasya, hindi niya ako mapapawi sa lahat ng oras, hindi niya masisira ang aking otoridad sa harap ng Arthur. Tumayo si Maxim at pabalik-balik. Sobrang sensitibo ka. Palagi siyang naging ganyan, medyo nangingibabaw, ngunit nangangahulugang maayos siya. Magandang hangarin para sa iyo, hindi para sa akin, bulong ni Leah. At hindi ito isang maliit na nangingibabaw. Nakakalason. Ito ay manipulative. At kung hindi mo nakikita iyon, kung gayon ikaw ay bahagi ng problema. Ngayon ito ay mga akusasyon. Siya snap, inis. Hawakan mo lang ng kaunti, okay? Hindi na siya bata, wala nang iba kundi tayo. Mahirap ba ito? Tumingin si Leah sa kanya, naramdaman ang mga salitang nahuli sa kanyang lalamunan. Paano niya maipaliwanag na ang bawat acidic na puna, ang bawat hitsura ng disdain, ang bawat isa ay nakadikit na pintas ay tulad ng isang kutsilyo na naghukay sa loob niya, na nag-iiwan ng mga hindi nakikita na mga scars. Ang kaarawan ni Arthur ay darating, anya, binabago ang paksa. 3 taon. Nais kong magkaroon ng isang maliit na partido, kami lamang at ilang mga kaibigan sa mga bata. Magandang ideya, sumang, ayon si Maxim, hinalinhan na maging paksa. Gusto ito ng aking ina. Napag-usapan na niya ang tungkol sa paggawa ng isang cake. Pinikit ni Leah ang kanyang mga kamao, naramdaman ang bigat ng isa pang nawalang labanan. Siyempre, ang Eleonora Vladimirovna ay mayroon ng lahat na binalak. Ang mga panauhin, ang menu, bawat maliit na detalye na hindi pa kumonsulta si Leah. Mabuti, anya, pakiramdam ng isang bagay sa loob ng kanyang crack, tulad ng baso sa ilalim ng presyon. Hayaan mo itong maging daan. Nang gabing iyon, gumugol si Leah ng maraming oras na gising, ang kanyang mga mata ay naayos sa kisame, na lumingon sa kanyang memorya ang babaeng siya ay dati, independenteng, sigurado sa kanyang sarili, isang profesional sa marketing na may isang pangako na hinaharap. Paano siya naging maputlang anino, hostage sa mga kapritsyo ng isang biyenan na namuno sa kanyang bahay tulad ng isang fiefdom? At si Maxim. Si Maxim, na sa panahon ng kanilang panliligaw ay tila napakalakas, kaya proteksyon, ay ipinahayag ang kanyang sarili na isa pang masunuring anak na lalaki, na walang kakayahang itaas ang kanyang tinig bilang pagtatanggol sa kanyang sariling pamilya. Sa tabi niya, ang kanyang asawa ay humihinga ng malalim, natutulog.
Sa susunod na silid, si Arthur ay nag-ungol ng mga pangarap na bata, ang tanging sinag ng tunay na ilaw sa kanyang buhay. Para sa kanya, umiti siya. Para sa kanya, nilamon ko ang aking pagmamataas. Para sa kanya, yumuko siya. Ngunit hanggang kailan? Anong aralin ang itinuturo niya sa kanyang anak sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanya na tratuhin tulad ng isang alpombra na itatapa? May kailangang magbago, naisip niya, na lumingon sa kanyang tagiliran ng isang mabigat na buntong, hininga. O hihinto lang ako na umiiral. Hindi niya alam na ang destiny ay pinagtagpi ang mga thread ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon na on ang tubig, na darating ng mas maaga kaysa sa naisip niya, sa kaarawan ng kanyang maliit. Tumunog din ang telepono sa lalong madaling panahon. Si Elia, kasama ang unang tasa ng kape ay mainit pa rin sa kanyang mga kamay, nakasimangot nang makita niya ang numero sa screen. Lidochka, gising ka na ba? Ang tinig ni Eleonora Vladimirovna ay nagagalit. Tiyak na nasasabik sa mga oras na iyon. Nagpa siya akong dumating ng maaga upang makatulong sa mga paghahanda. Aalis na ako sa bahay. Ayon kami ng 12 oras, sinubukan ni Elia na manatiling kalmado, mahigpit na mahigpit ang kanyang cellphone. Ngayon ay 8 lang ito. Ngunit paano mo aalagaan ang lahat ng huli? Tumawa ang biyenan na parang walang katotohanan ang tanong. Dumating ang mga panauhin ng dalawa at hindi pa namin sinimulan. Inihanda ko na ang kwarta para sa pierogi, ang naiwan na gawin ay magprito ito. Ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata na nagbibilang sa 5 upang hindi sumigaw. Hindi namin pinaplano ang pierogi. Nag-order kami ng mga pizza at sandwich para sa mga bata. Pizza. Ang tono ni Eleonora Vladimirovna ay tumaas sa kawalan ng paniniwala. Ito ba ay seryoso? Ang mga may sapat na gulang ay naroroon at nais mong maghatid ng mabilis na pagkain. Hindi, dadalhin ko ang lahat, huwag mag-alala. Natapos ang tawag bago makapagprotesta si Elia. Ibinaba niya ang telepono sa mesa na may daing. Ang araw ay ipinangako na isang pagsubok sa pamamagitan ng apoy. Lumitaw si Maxim sa kusina, nag-disheveled ang buhok, nakasuot lamang ng kanyang pajama bottoms. Sino ang tumawag ng maaga? Siya yawn, naabot ang tagagawa ng kape. Ang iyong ina, sagot ni Elia, na may sapilitang ngiti. Nakarating na. Kasama si Pierogi. Alas negatibo 8 ng umaga. Itinaas niya ang kilay niya. Ang pagdiriwang ay nasa 2 zisi. Eksakto. Napabuntong hininga si Elia. Hindi niya hahayaan ang lahat na mawala sa kanyang mga kamay muli. Si Maxim ay ungol ng isang bagay na hindi maintindihan habang nagbubuhos ng kape. Well, mas maraming mga kamay upang makatulong, mas mabilis na handa na. Hindi nagtalo si Elia. Naintindihan na niya na ang araw ay hindi sa kanya. 40 minuto ang lumipas, dumating si Eleonora Vladimirovna na puno ng mga bag na sinundan ng isang driver ng taxi na nagdadala ng isang kahon na may napakalaking cake. Kumusta naman ang mga dinosaur? Tanong ni Elia, tinitingnan ang mga dekorasyon ng karera ng pastel cream racing. Isipin mo lang. Binuksan ng biyenan ang kanyang mga braso, theatrically. Ang bakery ay nakuha ang order na halo-halong. Ngunit tingnan kung gaano kaswerte, ang mga cart na ito ay napakaraming mas maganda. Gusto ito ni Arthur, makikita mo. Pinagsama ni Elia ang kanyang mga labi. Alam kong mabuti na walang pagkalito. Isang beses pa na ang kanyang mga kagustuhan ay hindi pinansin. Nasaan ang aking kaarawan na lalaki? Tinanggal ni Eleonora Vladimirovna ang kanyang Amerikana at tumungo patungo sa sala. Nagdala ng kaunting regalo si Lola. Si Arthur, na naririnig ang pamilyar na tinig, naubusan ng silid, naniyakap ang kanyang plastik na Tyrannosaurus, ang regalong Leah ay nagbigay sa kanya ng umaga. Wow! Sumigaw siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita niya ang malaking engine ng apoy na maihagdan at kumikislap na mga ilaw na inalis ng kanyang lola sa bag ang dinosaur ay itinapon sa 1 segundo. Nahuli ni Leah si Eleonora Vladimirovna na matagumpay na hitsura at nadama ang kanyang dibdib na sumunog. Kahit na ang maliit na sandaling iyon, ang unang regalo ng araw ay ninakaw. Salamat, ungol niya sa ilalim ng kanyang paghinga, ang salitang tunog tulad ng kamandag. Sobrang mapagbigay.
Para sa aking apo, walang labis na problema, ngumiti ng biyenan na hinuhugot ang ulo ni Arthur. Halika, darling, bibigyan ka ni Lola ng masarap na cupcake. Nag-agahan na siya, tumutol si Leah. Kaya ano? Ang isang cupcake ay hindi masasaktan, sagot ni Eleonora Vladimirovna, na kinuha na ang batang lalaki sa pamamagitan ng kamay. At ikaw, Lidochka, kumuha ng pagkakataon na linisin ang alikabok na iyon sa kasangkapan. Ano ang iisipin ng mga bisita? Ang susunod na ilang oras ay isang mabagal na paggalaw ng bangungot. Ang biyenan ay nag-utos, binatikos, muling binigyan ng lahat ang gusto niya. Ang mga dinosaur na garland na si Ilya ay hang sa araw bago ay pinalitan ng mas matikas na asul at pilak na spheres. Ang mga magagamit na plato sa mga disenyo ng mga bata ay nagbigay daan sa mga pinggan ng porselana dahil masibilisado ito. Ang playlist na may mga paboritong kanta ni Arthur ay pinalitan ng isang bagay na disente. Sa tanghali, sa wakas ay lumitaw si Maxim mula sa kanyang silid, nagbihis ng damit at slacks. Wow, siya whistled, nakatingin sa paligid ng nabagong silid. Ginawa mo ito. Ang iyong ina ay gumawa ng isang mahusay na trabaho, na itama ni Ilya, na naglalakad sa kanya ng isang tumpok ng mga pinggan. Sa aking mga ideya, walang natitira. Naglagay ng braso si Maxim sa kanyang mga balikat. Huwag maging ganyan. Ang mahalagang bagay ay masaya si Arthur. Napabuntong hininga lang siya. Para siyang isang estranghero sa partido ng kanyang sariling anak. Sa isa ang unang dumating. Ang mga panauhin, mga magulang ni Ilya. Pagkatapos ang mga kaibigan ng pamilya na may mga anak. Ang apartment ay napuno ng pagtawa, pag-usap ang pag-clanking ng cutlery. Si Eleonora Vladimirovna, nakasuot ng isang hindi magagawang burgundy suit, na naikalat sa mga pangkat, naghahatid ng mga inumin, nag-aalok ng merienda, pagkolekta ng papuri para sa hindi magagawang samahan. Si Ilya, hindi nakikita, ay gumaganap ng papel ng lingkod, nagdadala ng mga tray, pagkolekta ng maruming baso, pinipigilan ang mga bata na bumagsak ng isang bagay sa taas ng kanilang kaguluhan. Walang tila napansin ang kanyang pagod. Hindi man ang kanyang sariling ina, na pagkatapos ng isang paunang pagtatangka upang tumulong, ay sumuko sa kagandahan ni Eleonora Vladimirovna at ngayon ay masigasig na tinatalakay ang mga pakinabang ng pagniniting. Sa alas -2 ng hapon, ang apartment ay isang anfil ng tao. 30 katao, mga matatanda at bata, bahagyang magkasya sa silid. Mabigat ang hangin, ang init ay naghihirap. Si Arthur, sa una ay euphoric na may pansin at mga regalo, ay nagsimulang maging magagalitin. Napakaraming emosyon para sa isang 3 taong gulang na batang lalaki. Siguro inilalagay natin siya upang matulog ng kaunti, iminungkahi ni Ilya kay Maxim, napansin kung paano natutulog ang kanyang anak na lalaki. Sa gitna ng pagdiriwang, mukha siyang nagulat. Nagalit si nanay noong nakaraang oras. Naghanda siya ng mga laro. Sa impyerno kasama ang mga laro, sumabog si Ilya, hindi mapapaloob ang sarili. Ang aming anak na lalaki ay pagod. Ngunit huli na. Si Eleonora Vladimirovna ay pumalakpak na pinagsama ang mga bata para sa isa pang laro. Si Arthur, na pinalayo ng pangkalahatang sigasig, nakalimutan ang kanyang pagkapagod sa ilang sandali. Iyon ay nang tumunog ang doorbell. Sa pintuan, naroon si Natlia, ang kanyang matalik na kaibigan, na may isang maliit na pakete sa kanyang mga kamay. Kumusta, kaibigan? Umiti siya, niyakap si Ilya ng mahigpit. Ano ang isang pulutong? Halos hindi ako makapag-park. Natasha T. Naramdaman ni Ilya ang kanyang mga mata na nasusunog. Sa unahang pagkakataon sa araw na iyon, huminga siya ng hininga. Sa wakas, ang isang tunay na kaalyado ay dumating, ang isang tao na, nang walang anino ng pag-aalinlangan, ay nasa tabi niya. Gaano kahusay ang makita ka, bulong ni Ilya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng mga walang luha. Mukha kang pagod, sagot ni Natlia sa isang mababang tinig, tinanggal ang kanyang Amerikana na may mabilis na kilos. Ang pagod ay isang hindi pagkakamali, tumawa si Ilya ng walang kagalakan. Ang iyong biyenan ay hindi mabata. Hindi mabata ay hindi rin nagsisimulang ilarawan ito, na itama niya ang kanyang sarili, na ibinababa pa ang kanyang tinig. Ang kaarawan na ito ay tila tulad ng isang palabas para sa kanya, kaysa sa isang partido para sa Arthur.
Si Eleonora Vladimirovna, na napansin ang bagong panauhin, ay lumapit sa isang kinakalkula ng ngiti, na ang isa lamang sa mga nakakakilala lamang sa kanya ay maaaring makilala sa katapatan. Magandang hapon. Dapat kang maging kaibigan ni Lidinha, sinabi niya, na pinalawak ang kanyang kamay ng isang kagandahan na parang isang order. Halika, gawin ang iyong sarili na komportable. Lidinha, bakit ka nakatayo doon? Nag-aalok ng Natlia na maiinom. Salamat, tutulungan ko ang aking sarili, sabi ni Lia, na may isang lamig na nagulat kahit sa kanyang sarili. Natasha, halika, ipakikilala kita sa kaarawan ng kaarawan. Ang susunod na oras ay lumipas sa kamag, anak na kalmado, o hindi bababasa ang ilusyon nito. Si Natlia, na may kasanayan ng isang tao na nakipag-ugnay sa mga nag-aalalang mga ina, ay inilipat ang atensyon ni Eleonora na may mga katanungan tungkol sa mga resepe at gawang bahay na pinapanatili, habang si Elia, sa unahang pagkakataon sa araw na iyon, ay huminga. Nakipaglaro siya kay Arthur, na, malinaw na nababato sa mga kakaibang bata, ay nasasabik na makita siyang malaya mula sa mga obligasyong ipinatao ng kanyang lola. Ngunit ang truce ay maikli ang buhay. Sa 8:00 ng matalim, oras ng cake. Si Eleonora Vladimirovna ay pumasok sa silid kasama ang kanyang creamy na paglikha, pinalamu siya ng 3 kandila, at inilagay ito sa mesa na may katapatan ng isang reyna na nagtatanghal ng kanyang setro. Ngayon, lahat ng magkasama, inutusan niya na pinalaki ang kanyang mga kamay tulad ng isang konduktor. Binabati kita. Kinanta ng mga bisita ang kanta, habang si Arthur, sa tabi ng cake, ay napahiya na napahiya. Kinukunan ng angsimo ang lahat sa kanyang cellphone, na hinihikayat ang kanyang anak na mailabis na kilos. Si Elia ay nanatili sa mga gilid, sinusubukan upang makabuo ng isang ekspresyon sa kanyang mukha na hindi isa sa purong kapaitan. Gumawa ng isang nais at pumutok ang mga kandila. Ang aking araw, nakasandal si Eleonora sa kanyang apo, ang kanyang tinig ay may honeyed tulad ng laso na sirop. Pinuno ni Arthur ang kanyang baga at pumutok ng buong lakas na maaari niyang muster. Pinayagan ang aking 3 taon. Isang kandila ang lumabas. 2 ang nanatiling nailawan. Muli ang aking anghel, hinikayat ang lola, bago, na may mabilis na kilos, na tinanggal ang natitira mismo. Nagpalakpakan ang mga bisita. Tumawa si Arthur, nasisiyahan. At isang bagay sa loob ng Elia ay sumira ng isang beses at para sa lahat. Hanggang doon. Kahit na ang simpleng kilos ng pamumulaklak ng mga kandila sa unang kaarawan ng kanyang anak, si Eleonora Vladimirovna ay nagnanakaw. Lia, ano ang mali? Halika rito, kumuha tayo ng litrato gamit ang cake, tinawag na angsimo, na parang walang nangyari. Automatikong sumunod siya, na inuunat ang kanyang mga labi sa isang ngiti na nasasaktan. Ang biyenan, syempre, nakaposisyon ang sarili sa tabi ng kanyang apo, na tinulak ang kanyang manugang sa gilid ng larawan, halos wala sa frame. Ngayon ay puputulin ko ang cake, inihayag ni Eleonora, kinuha ang kutsilyo, kasama ang otoridad ng isang tao, na palaging nagpapasya sa lahat. Ang unang piraso, ang pinakamaganda, na mailaro ang kotse, ay para kay Arthur Zinho. Matapos ang cake, nagsimula ulit ang kaguluhan. Ang mga bata ng hyperactive sugar ay tumakbo sa paligid ng bahay tulad ng mga miniature na bagyo. Ang mga matatanda ay nahahati sa maliliit na grupo na nagkomento sa pinakabagong chismis. Si Arthur, na pinalakas ng labis na dosis ng mga sweets, ay ipinakita ang kanyang mga bagong laruan sa kanyang mga kaibigan. Si Elia, nakatakas sa kusina upang maghanap ng higit pang mga napkin, nakasandal sa ref at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang ulo ay tumitibok, ang ingay ay hindi mapigilan, at ang pakiramdam na malapit na siyang bumagsak sa bawat segundo. Hoy, kaibigan! Ang tinig ni Natlia ay nagpabukas sa kanya ng mga mata. Paano ang tungkol sa ilang hangin? Mukhang ikaw ay malabo sa anumang sandali. Hindi ako umalis, sagot ni Lia, pagod. Mapapansin niya at magsisimula ng isang iskandalo. Ano ang impyerno, tinanggal ni Natlia ng isang kilos. 1 minuto ng sariwang hangin at magiging tao ka ulit. Pumunta tayo sa balkonahe, tahimik doon, walang makakaabala sa iyo. Nag-atubili si Lia. Sa isang banda, kailangan ko ng pahinga na iyon. Sa kabilang banda, alam niya na hindi makaligtaan ni Eleonora ang pagkakataon na magkomento sa kanyang ipagtakas. Alam mo kung ano?
Nagpasya siya, itinuwid ang kanyang mga balikat. Halika! Hindi ito nakakakuha ng mas masahol kaysa dito. Dumula sila sa beranda, maingat na isinara ang pinto. Ang hangin ng Oktubre ay sariwa, halos matalim, at huminga ng malalim si Ilya. Nadarama ang pag-igting na dahang mawala. Diyos, gaano ako pagod, pagtatapat niya, nakasandal sa rehas. Hindi ito kaarawan, ito ay isang farce. Ang iyong biyenan ay isang diktador, umiling-iling si Natalia. Paano mo ito makukuha? Gusto ko sana sumabog mga taon na ang nakalilipas. 5 taon ng pagsasanay, tawa ni Ilya ng mapait. Sa simula, sinubukan kong palugdan siya. Ginawa ko ang kanyang mga paboritong pagkain, humingi ng payo, nakinig sa mga kwento tungkol sa kung ano ang isang perpektong batang lalaki na Simo. Akala ko na kung ako ay sapat na matamis, tatanggapin niya ako. At naiintindihan ko pa na hindi niya ito tatanggapin. Dahil, para sa kanya, ninakaw ko ang kanyang anak. At ano ang tungkol kay Maximo, bumuntong hininga si Ilya. Nakikita niya ito. Ngunit mas pinipili niyang huwag makisali. Si nanay ay katulad na, pinalalaki mo, wala siyang ibig sabihin, palaging pareho ang dahilan ng pilay. Umiling-iling si Natalia sa kawalan ng paniniwala. At ang mga dokumentong nahanap mo, gagamitin mo ba ang mga ito? Tiningnan ni Ilya ang kanyang mga kamay na binabalot sila ng hindi ito napagtanto. Hindi ko alam. Ito ay tulad ng isang bomba ng nukleyar, nakakatakot na isipin ang tungkol sa pag-detonate nito, ngunit kung minsan ay iniisip kong ito ang tanging paraan upang mailagay ito sa lugar. Nanatili sila doon, tinatamasa ang katahimikan at ang sariwang hangin nang hindi napansin ang paglipas ng oras. 15 minuto ang naging 20. Hanggang sa biglang nagbukas ang pintuan ng balkonahe. Tumayo roon si Eleonora Vladimirovna, ang kanyang mukha ng isang mask ng yelo. Narito sila, Anya, ang kanyang tinig ay malamig bilang isang talim. Hinahanap ka namin. Nag-aalala ang mga panauhin na saan ang ina ng kaarawan? Lumabas lang kami upang kumuha ng hangin, sagot ni Ilya, na pinilit ang sarili na manatiling kalmado. Literal na 1 minuto. 1 minuto. Ang biyenan ay sumulyap sa kanyang relo. Ito ay 20 mula nang mawala sila. Tanong ni Arthur Zinho, nasaan si nanay? At si nanay, syempre, mas pinipili ang kumpanya ng kanyang kaibigan sa kanyang sariling anak. Eleonora Vladimirovna, namamagitan si Natalia, ang kanyang boses firm, kailangan lang ni Ilya upang makapagpahinga. Siya ay nasa kanyang mga paa sa buong araw, na tumatakbo sa lahat ng dako. At sino ang hindi, sagot ng biyenan? Pagputol. Hindi rin ako tumigil ng maaga, ngunit hindi ako tumatakbo sa mga panauhin. Walang tumakbo, sabi ni Ilya, pagod. Bumabalik na kami. Hindi na kailangan, tuyo na sinabi ni Eleonora. Tulad ng dati, pinamamahalaan ko ang aking sarili. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan ang bukas na pinto. Ang malamig na hangin mula sa balkonahe ay sumalakay sa silid. Ano ang isang bruha, sining ni Natalia? Gaano ka siya kausapin ng ganyan? Hindi tumugon si Lee. Sa loob niya, isang alon ng icy fury ay tumaas, na nagwawali sa huling mga vestiges ng takot at kawalan ng katiyakan. Halika, Anya, itinaas ang kanyang baba. Wala nang nagtatago. Ina! Ang tinig ni Maxim ay sumira sa katahimikan, mahiwaga sa kawalan ng paniniwala. Ano ang sinasabi mo? Ngunit si Eldia ay nasa paglipat na. Dahan, na parang lumulutang sa isang panaginip, lumapit siya sa mesa, ibinuhos ang kanyang sarili ng isang baso ng alak, at kumuha ng mahabang inumin bago lumingon kay Eleonora. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit ang bawat pantig ay gupitin ang hangin tulad ng isang talim. Nakatutuwang marinig ang mga aralin sa moral mula sa isang babaeng may anak ng kanyang kasintahan at pinilit ang kanyang opisyal na asawa na itaas siya bilang kanyang sarili. Ang mukha ni Eleonora ay naging maputi tulad ng tisa. Ang baso sa kanyang kamay ay nanginginig, ang pag-iwas sa tiyampag sa kanyang damit na sutla. Ano ang walang katuturang pag-imbento mo? Siya hissed, ang kanyang mga labi ay baluktot sa isang sneer ng disdain. Ngumiti si Lydia. Malamig. Kinakalkula. Sinasabi ko sa iyo, Eleonora Vladimirovna, na habang itinuturo mo sa akin na maging isang kapuri,
puri na asawa at isang tapat na ina, ang iyong sariling tala ay nag-iiwan ng maraming nais. Ang katahimikan na nahulog sa silid ay sobrang siksik na maririnig mo ang mga punit na paghinga ng mga bata, ngayon ay hindi gumagalaw na parang naramdaman nila ang bagyo. Lida, nagsimula si Maxim, nagbabala sa kanyang tinig, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay, pinutol siya ng walang seremonya. Hindi mahal. Dumating ang sandali ng katotohanan. Ang kanyang mga mata ay hindi kailanman iniwan si Eleonora. Pinahiya ako ng iyong ina sa loob ng maraming taon. Tinawag niya akong hindi sapat, pabaya, insinuated na ako ay ibang tao. Ang salitang tunog tulad ng isang sampal. Pero alam mo ba kung ano ang mas masahol kaysa sa pagkukunwari? Ito ay pagkukunwari ng walang mga limitasyon. Inilagay niya ang goblet sa mesa na may dry click at kumuha ng isang sheaf ng mga papel na nakatiklop sa mga tirahan mula sa kanyang bulsa. Natagpuan ko ito sa lumang puno ng kahoy sa aparador ng imbakan. Inihayag niya sila ng sinasadyang kalmado. Ang nagbubunyag ng pagbabasa. Lalo na ang mga liham mula sa isang tiyak na Georgie, na regular na nagpadala ng pera upang mapanatili ang batang lalaki at humingi ng tawad sa kanyang anak. Tumayo si Maxim, ang kanyang titig na tumatalon sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang ina, na parang sinusubukan na makipagkasundo sa dalawang katotohanan na hindi dapat matugunan. Nanay, ano ang pinag-uusapan niya? Napalunok si Eleonora, ang kanyang mga daliri ay kumapit sa kanyang palda. Ito ay isang nakakagulat na farce. Malinaw na nawalan ng isip si Lydia. Hawks! Kumuha ng litrato si Eldia mula sa tumpok. Kaya ito rin ay isang imbensyon. Hinawakan niya ang imahe para makita ng lahat. Eleonora, bata, tumatawa kasama ang isang tao na hindi arty noong 1988. At isa pa, sa Sochi, 1989 na may isang tiyak na Georgie. Nagkataon, 9 na buwan bago ipinanganak si Maxim. Hinawakan ng mga bisita ang kanilang hininga. Ang ilan ay tumingin sa malayo, napahiya upang masaksihan ang pagbagsak. Ang iba, sabik, hinihigop ang bawat salita tulad ng matamis na lason. At ang pinakamagandang bahagi, nagpatuloy si Eldia, hinila ang isang opisyal na dokumento, narito ito. Ibinigay niya ang mga papeles kay Maxim. Ulat sa medikal, dugo ng Arkady Petrovich Zarubin, ang kanyang kiama. At dito, ikaw. Hinayaan niya siyang iproseso ito. Biologically, imposible na siya ang iyong progenitor. Si Eleonora ay bumagsak sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nagtatakip sa kanyang mukha. Ang mga balikat ay nanginginig sa mga hikbi na hikbi. Si Georgie ay ang iyong tunay na ama, sinabi ni Eldia, ngayon para lamang kay Maxim, ang kanyang tinig ay malambot, halos banayad. Nagpadala siya ng pera sa loob ng maraming taon, sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, upang suportahan ka. Namatay si Artie nang hindi alam ang katotohanan. Sinundan ni Maxim ang mga dokumento gamit ang kanyang mga mata, ang kanyang balat ay maputla na ang kanyang mga asul na ugat ay mukhang malapit na silang sumabog. Totoo ba, ina? Tanong niya, ang boses niya ay nasira tulad ng baso. Itinaas ni Eleonora ang basang mukha niya. Ang mga ito ay mahirap na oras, sinok. Si Artie at ako ay nasa krisis. Bata pa ako. Doon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Lumitaw si Georgie noong ako ay marupok. Iyon ay, totoo, Maxim na paulit-ulit, bawat pantig ay isang suntok. Mahal niya siya, nagambala si Eleonora, desperado. Itinaas siya ni Artie bilang isang anak na lalaki. Hindi niya hinayaan na alam niya. Sapagkat alam niya, idinagdag ni Eldia, hindi maipalabas. Pinatunayan nito ng mga dokumento, kinuha niya ang pagsubok sa paternity. Pinili niyang manatili para sa iyo, Maxim. Para sa iyo. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-sneak patungo sa exit, pag-ungol ng paghingi ng tawad, pag-drag ng mga nalilito na bata. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang Eldia, Maxim, Eleonora, Natlia, petrolyo sa sulok, at ang mga magulang ni Eldia ay nanatili na nagpapalitan ng mga nakababahala na hitsura. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tiningnan ni Maxim ang kanyang ina na parang nakikita siya sa unang pagkakataon. Taon ng kasinungalingan. Natatakot ako na kinasusuklaman mo ako, bulong ni Eleonora, ang mga salitang lumalabas.
At kinamumuhian ko ito, sagot niya, ang kanyang tinig ay isang mapurol na ungol. Hindi ko maintindihan kung paano ka maaaring magsinungaling tulad nito. Lumingon siya kay Eldia. At ikaw? Paano mo set up ang sirko na ito sa kaarawan ng aming anak? Tulad ko. Tumawa si Eldia, isang tuyo, walang tuwa na tunog. Tinawag lang ako ng iyong ina na isang kalapating mababa ang lipad sa harap ng lahat. Pinahiya mo ako sa loob ng maraming taon, kinokontrol ang bawat hakbang ko, at hindi ka kailanman nagsabi ng isang salita. Ang kanyang tingin ay sinunog. Ngayon tumawid siya sa linya. Ibinalik ko lang ang suntok. Ipinasa ni Maxim ang kanyang kamay sa kanyang mukha, na parang mabubura niya ang eksena. Kailangan kong kumuha ng Artem. Nasaan siya? Dinala ko ito sa silid nang magsimula ang laban, sinabi ng ina ni Eldia na darating. Naglalaro siya kasama ang mga regalo. Sa palagay ko mas mabuti nating dalhin siya sa bahay ngayon. Salamat, Irina Mikhailovna, tumango si Maxim, nagpapasalamat sa paglabas. Ito ang pinakamahusay. Si Eleonora, humihikbi pa rin, nagpupumig sa kanyang mga paa. Pupunta rin ako, bulong niya. Paumanhin tungkol sa ang pinsala. Sa threshold ng pintuan, lumingon siya kay Eldia, ang kanyang mga mata ay iniksyon ng puot at sakit. Ikinalulungkot mo ito, hissed niya. Sumusumpa ako sa iyo. Nang magsara ang pinto, ang apartment ay nahulog sa isang katahimikan na mabigat ito ay tila solid. Natliyakod, hindi comfortable. Sa palagay ko pupunta din ako, siya ay stammered, niyakap ang kanyang kaibigan. Tumawag kung may kailangan ka. Ang mga magulang ni Eldia ay inalis si Art ng kalahating oras mamaya, naiwan ang isang nagwawasak na silid ng partido, kalahating kinakain na napunit na mga pakete, nabulok na mga lobo na nakakalat tulad ng mga bangkay mula sa isang pagdiriwang na hindi dapat umiiral. Si Maxim at Eldia ay naiwan sa gitna ng kaguluhan. Bakit? Tinanong niya sa wakas, naghahanap ng espasyo. Bakit ngayon? Sa harap ng lahat. At kailan magiging tamang oras, Maxim? Nag-retort na ubos. Ang iyong ina ay hindi kailanman binigyan ako ng pahinga. Hindi niya ako tinatrato ng isang minimum na paggalang. Ngayon, nalampasan niya ang lahat ng mga limitasyon. Maaari kaming makipag-usap sa pribado. Nag-usap kami ng 5 taon, tumawa si Eldia, mapait. At walang nagbago. Umiling-iling siya, na parang sinusubukang iling ang hamog. Kailangan ko ng hangin, anunsyo niya, tumayo. Nanatili ako sa bahay ni Dennis. Siyempre, sumang-ayon siya. Kailangan mo ng oras. Nang magsara ang pinto, sumubsob si Eldia sa sofa at inilibing ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang kaarawan ay naging isang sakuna. Ang kanyang kasal ay nakabitin ng isang thread. At gayunpaman, malalim kaluwagan. Tulad ng kung ang isang bigat ng mga taon ay naangat mula sa kanyang mga balikat. Ano man ang susunod, naisip niya, naobserbahan ang walang laman na silid, hindi na ako yumuko. Ang mga sumusunod na araw ay isang purgatorio ng katahimikan. Bumalik si Maxim sa susunod na araw, ngunit nagdala sa kanya ng isang pader ng yelo. Sinabi niya ng kaunti hanggat maaari, umalis ng maaga, bumalik sa huli, natulog sa sofa sa sala na may dahilan na hindi nais na gisingin siya sa kanyang mga bangungot. Artem, pabalik sa bahay. Laging hindi magagawang, ngayon tila hindi mabait, na parang ang mga kamay na minsan ay tinutuya ito ng labis na pag-aalaga ay nawala ng lakas. Ang mga mata, na minsan ay tumusok at puno ng otoridad, na ngayon ay nadulas ng isang anino ng kawalan ng katiyakan, o takot ba ito? Nag-atubiling sandali si Maxim bago buksan ang pintuan, na parang ang simpleng kilos na iyon ay nangangailangan ng higit na lakas ng loob kaysa sa naisip niya. Si Lydia, sa tabi niya, ay huminga ng malalim, ang kanyang mga daliri ay nakipag-ugnay sa kanyang. Isang halos hindi mahahalata na pagkakahawak, ngunit ang isa na nagsalita ng higit pa sa mga salita, magkasama tayo. Sa loob ng cave, ang aroma ng sariwang lutong kape na halong may amoy ng cake ng mansanas, na lumilikha ng isang ilusyon ng normalidad na kaibahan ng pag-igting sa hangin. Si Eleonora Vladimirovna ay tumayo habang papalapit sila, at para sa isang segundo, nakita ni Lydia sa kanya hindi ang hindi magagawang biyenan, ngunit isang mahihirap na babae, na ang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang inaayos niya ang kanyang bag sa mesa.
Nararamdaman din niya ang bigat ng lahat ng sinabi. Ng lahat ng nagawa. Umupo, ang tinig ni Eleonora ay mababa, halos isang bulong, na parang kinatatakutan niya na ang anumang mas mataas na tono ay maaaring masira ang marupok na balanse ng sandaling iyon. Hinila ni Maxim ang upuan para sa Lydia bago umupo, isang maliit na kilos ngunit puno ng kahulugan. Pinipili niya ang kanyang tagiliran, naisip ni Lydia, at may isang bagay sa loob ng kanyang pag-init, sa kabila ng malamig na tumatagal pa rin sa pagitan ng tatlo sa kanila. Salamat sa pagdating, nagsimula Eleonora, ang kanyang mga daliri na naglalaro kasama ang kutsara sa tabi ng hindi nababalang tasa. Ako. Hindi ko alam kung pupunta ka. Hindi namin alam, sumagot si Maxim bluntly, ngunit walang puot. Ngunit oras na upang tapusin ang siklo na ito. O kahit papaano subukan. Pinanood ni Lydia ang bawat kilusan, bawat anino na tumawid sa mukha ng kanyang biyenan. Naunawaan ba niya sa wakas ang pinsala na sanhi niya? Ang tanong ay sinunog sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan niya. Hindi ito oras para sa mga akusasyon. Panahon na upang makinig sa kanya, kung si Eleonora ay may anumang pakinabang na sabihin. Mali ako, ang mga salita ay lumabas bilang isang buntong, hininga, na parang trap sa loob ng mga dekada sa likod ng isang lock na pintuan. Hindi lamang sa iyo, ngunit sa aking sarili. Nabuhay ako sa loob ng kasinungalingan na ito nang matagal na natapos ko na naniniwala na kinakailangan ito. Na ito ay mas mahusay sa ganitong paraan. Tumawid si Lydia sa kanyang mga braso, likas na pinoprotektahan ang sarili. Mas mabuti para kanino? Sinira mo ang tiwala ng iyong anak, sinabi niya, nang hindi pinalaki ang kanyang tinig, ngunit may isang katatagan na walang iniwan na silid para sa mga walang laman na mga dahilan. At halos nawasak ang aming kasal. Hindi ito mga bagay na maaaring maayos sa isang tipaumanhin. Alam ko, ibinaba ni Eleonora ang kanyang mga mata, at sa unahang pagkakataon, nakakita si Lydia ng isang bagay doon na kahawig ng kahihiyan. At hindi ko inaasahan na patawarin mo ako ngayon. O kailanman. Ngunit kailangan kong malaman mo ang isang bagay, mahal ko ang iyong ama na si Maxim. Higit sa ano paman. At nang nalaman kong buntis ako ng ibang lalaki, napalunok siya, naisip kong mawawala ang lahat. Arkaidi, pamilya, paggalang. Kaya pinili kong magsinungaling. At pagkatapos, sa bawat pagdaan ng araw, lumaki ang kasinungalingan hanggang sa hindi ko na alam kung paano makalabas dito. Nanatiling tahimik si Maxim, puti ang kanyang knuckles na maihigpit. Nakita ni Lydia ang labanan sa kanyang mga mata, ang sakit ng isang ipinagkanulo na anak, ang pag-ibig sa isang lalaki na nagpalaki sa kanya bilang kanyang sarili, at ang galit sa babaeng nag-aalis sa kanya ng katotohanan. At Georgie. Sa wakas ay tinanong niya, ang pangalan na lumalabas tulad ng isang hiwa. Alam ba niya? Dahang tumango si Eleonora. Alam niya. At, sa kanyang duwag na paraan, sinubukan niyang gumawa ng para dito. Pera, mga regalo, ngunit hindi talaga siya nangahas na makalapit. Siguro dahil malalim, natatakot din ako. Takot na mawala ang iyong pamilya, ang iyong reputasyon. Tumawa siya, isang mapait na tunog. Pareho tayong lahat, hindi ba? Mas gugustuhin nating manirahan sa kasinungalingan kaysa sa mukha ng katotohanan. At ngayon, hindi ito mapigilan ni Lydia. Ano ang gusto mo, Eleonora Vladimirovna? Na maaari tayong bumalik sa pagiging isang masayang pamilya, na parang walang nangyari. Hindi, ang sagot ay kaagad, halos desperado. Hindi ko hinihiling iyon. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Upang matugunan ang aking apo ng hindi nakakasagabal. Upang makita ang aking anak na hindi hinuhusgahan ang kanyang mga pagpipilian. At, kung isang araw, kung pinapayagan mo ako, na subukang maging mas mahusay kaysa sa akin. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat, tinimbang ng mga taon ng sama ng loob at nasaktan. Tumingin si Lydia kay Maxim, naghihintay sa kanya na gumawa ng desisyon. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang ina. Ang sakit mo. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay naayos sa mesa, na parang ang sagot ay nakasulat doon. Kunin natin ito madali, sinabi niya sa wakas. Walang pagmamadali. Walang mga pangako. Ngunit, bumangon siya. Ang titig, pulong ng Lydias, naghahanap ng pag-apruba,
maaari naming subukan. Ni Artem. Tumango si Lydia, hindi dahil nagtiwala siya kay Eleonora, ngunit dahil nakakita siya ng isang bagay kay Maxim na hindi niya nakita sa mahabang panahon, pag-asa. At marahil, ito ang binhi ng bago. Isang bagay na hindi tinanggal ang nakaraan, ngunit maaari iyon, sa oras, pasensya at maraming trabaho, bumuo ng ibang hinaharap. Nang umalis sila sa cave, pininturahan ng araw ng hapon ang mga kalye na may mga gintong tono, na parang hindi nasaksihan ng mundo ang labanan na naganap lamang sa talahanayan na iyon. Hinawakan ni Maxim ang kamay ni Lydia, at alam niya, nang hindi niya ito sinasabi, na sila ay gumawa ng unang hakbang. Hindi pa atras, hindi upang seal ang mga sugat, ngunit pasulong. Para sa isang bagay na nakakaalam, ay maaaring tawaging kapayapaan. Binuksan ang pintuan ng caf na may malambot na clink, at doon, na nakaupo sa isang mesa sa tabi ng bintana, ay isang babae na ang isang beses na hindi masusukat na pagmamataas ay nakayuko ngayon sa ilalim ng bigat ng mga taon ng kalungkutan. Ang kanyang buhok, na dati ng impeccably ay nakatali sa malubhang buns, ay nagbigay daan sa isang simpleng ponytail na nakipag-ugnay sa mga puting strand. "Kumusta, nanay?" Sumandal si Maxim at inilagay ang isang mabilis na halik sa kanyang pisngi, habang ang kanyang mga daliri, payat at nanginginig, gaanong pinisil ang braso ng kanyang anak, na parang kinatatakutan niya na mawala siya. "Magandang hapon, Eleonora Vladimirovna," binati si Lydia na may pinigilan na alon, ang kanyang boses firm ngunit hindi malamig. Ang mga mata ng biyenan, na dating hindi kilalang kilala at tiwala, ngayon ay bumangon na may masakit na pagkaantala, na parang ang bawat kumurap ay nagkakahalaga ng isang sobrang pagsisikap. May anino ng isang bagay sa kanila na hindi lamang kalungkutan, ngunit isang sinaunang sakit, inilibing sa ilalim ng mga layer ng pagmamataas at pagtanggi. "Salamat sa pagdating," nagbulong siya, at ang pagkasira sa kanyang tinig ay gumawa ng Lydia. Sa unahang pagkakataon, sulyap ang babae sa likod ng maskara ng bakal. Miss na kita ikaw, Artem ka." Lalo na ang kanyang. "Nagtatanong din siya tungkol sa iyo," sumagot si Maxim, na inilalagay ang kanyang sarili sa harap niya. Ang mga daliri ni Ina ay umiikot sa hindi pa rin natasan ng tsaa. Tanungin kung bakit hindi lumitaw si Lola. Isang tense na katahimikan ang umikot. Si Eleonora Vladimirovna ay nakataas ang kanyang mga mata, at sa kanila ay nagniningning ng isang takot na hindi pa nakita ni Lydia sa kanya dati, ang takot na mawalan ng isang bagay na hindi maibabalik. "Ano ang sinabi mo sa kanya?" Ang tanong ay lumabas ng hiya, na para bang alam na niya ang sagot, ngunit kailangang marinig ito upang kumpirmahin ang pinakamasama. Ang lola na iyon ay abala, ngunit mahal niya siya, nakipag-ugnay si Lydia, natitiklop ang kanyang mga kamay sa mesa. Ang kanyang tono ay walang silid para sa pag-aalinlangan, hindi ito isang dahilan, ito ay isang hangganan. "Hindi kami kasangkot sa isang bata sa mga salungatan sa maisapat na gulang." Ang biyenan ay tumango ng pasasalamat, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na bumaba, hindi mapapanatili ang direktang titig ng kanyang manugang. Ang waiter ay nagdala ng tsaa at sweets, ngunit ang matamis na aroma ay hindi maaaring magkaila sa kapaitan na sumisid pa rin sa hangin. Ang bawat isa sa kanila ay walang pasubali na pinupukaw ng cutlery, na parang ang simpleng kilos ng pagpindot sa isang bagay na konkreto ay maaaring ipagpaliban ang hindi maiiwasang mangyari. Nais kong humingi ng tawad, sa wakas, sinira ni Eleonora Vladimirovna ang katahimikan, ang kanyang mga daliri ay nakipag-ugnay ng mahigpit upang maging maputi ang kanyang mga knuckles. "Pareho. Para sa lahat." Hindi lumipat si Maxim. Walang galit sa kanyang mukha, isang kalmadong pag-asa lamang, na parang pinatawad na siya, ngunit kailangan niyang marinig ang mga salita upang isara ang loob. "Bakit eksakto, Ina?" Tanong niya, inaayos siya ng isang titig na hindi akusado, ngunit hindi maipaliwanag sa kalinawan nito. "Para sa pagsisinungaling tungkol sa aking pinagmulan? Para sa mga taon ng kontrol? Para sa mga oras na napahiya mo ang aking asawa?" Siya winced, na parang hinarap niya sa kanya ang isang pisikal na suntok. Ang kanyang mga labi ay nanginginig bago niya pinamamahalaang upang mabuo ang mga salita. "Para sa lahat," bulong niya. "Hindi ko dapat itago ang katotohanan mula sa iyo. Ito ay makasarili." At kasama si Lydia, isang mabilis, halos nakiusap na hitsura sa direksyon ng kanyang manugang hindi ako patas. "Malupit kahit na."
Bakit? Ang tanong ni Lydia ay pinutol sa hangin, mababa ngunit matalim. Ano ang ginawa ko upang maging karapat, dapat dito? Umiling-iling si Eleonora Vladimirovna, na parabang ang sagot. Ito ay masyadong maraming timbang upang dalhin. Wala. Hindi ikaw. Ako na sa akin. Ang kanyang tinig ay sumira, at sa unahang pagkakataon, nakita ni Lydia ang mga luha na tumatakbo sa mukha na palaging tila sa kanya na inukit mula sa granite. Nang dalhin ka ni Maxim sa bahay, nakita ko kung paano kanya tinitingnan. Sa pamamagitan ng isang debosyon, isang dedikasyon na hindi niya nakuha para sa akin. At bigla kong naintindihan na hindi na ako ang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Likas na, ina, malambot ang tinig ni Maxim, ngunit matatag. Lumaki ako. Natagpuan ko ang babaeng mahal ko. Nagtayo ako ng sarili kong pamilya. Alam ko, tumango siya, pinunasan ang kanyang mga mata ng isang broske na kilos. Rationally, naintindihan ko. Ngunit matapos mamatay ang iyong ama, ang boses ay sumakay muli, ikaw ang lahat na naiwan ko. Ang layunin ko. At pagkatapos ay lumitaw si Lydia, at nagsimula kang maglakad palayo. Sa halip na tanggapin ang paghahanap ng aking lugar sa iyong buhay, nakipaglaban ako. Para bang sa pamamagitan ng pagpapatunay ay hindi siya sapat na mabuti maaari kitang ibalik. Nakinig si Lydia, nagtaka. Sa 5 taon, ang babaeng iyon ay hindi kailanman nagbigay sa kanya kahit na isang sulyap ng kahinaan. At ngayon, narito siya, na nahuhulog sa piraso, tulad ng isang bahay ng mga card, sa wakas ay gumuho sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling kasinungalingan. At pagkatapos ay ipinanganak si Artem, patuloy na Eleonora Vladimirovna, ang kanyang tinig ay namumula. At inilipat ko ang aking pangangailangan na kailangan sa kanya. Akala ko mas kilala ko kaysa sa iyo kung ano ang mabuti para sa kanya. Sino ang maaaring maging isang mas mahusay na lola kaysa sa kanyang sariling ina? Ipinikit niya ang kanyang mga mata na parang hindi mapigilan ang kahihiyan. Mali ako. Isang mabibigat na katahimikan ang naayos. Ang pagtatapat ay nakabitin sa hangin, hilaw at masakit. Nawala ko ang aking sarili matapos mamatay si Arkady, sa wakas ay inamin niya. Nakalimutan ko na mayroon akong sariling buhay, ang aking sariling interes. Kumapit ako sa iyo tulad ng isang lifeline, at sa huli, itinulak ko kayong lahat. Sakop ni Maxim ang nanginginig na kamay ng kanyang ina sa kanyang sarili, hindi sa pagpapatawad, ngunit bilang pagkilala. Hindi ka namin nais sa aming buhay, nanay. Ngunit kailangan namin ng mga limitasyon. Ng paggalang. Sa unahang pagkakataon noong hapon, si Eleonora Vladimirovna ay direktang tumingin sa Lydia. Basa ang kanyang mga mata ngunit hindi tumatakbo. Lydia, ang kanyang tinig ay isang thread ng tunog, alam kong nagdulot ako ng maraming sakit. Hindi ko inaasahan ang kapatawaran. Ngunit nais kong malaman mo, kinikilala ko ang aking mga pagkakamali. At kung pinahihintulutan mo akong makita ang Artem, napalunok siya ng husto, nanunumpa akong igalang ang iyong mga pagpapasya bilang kanyang ina. Pinag-aralan ni Lydia ang mukha na minarkahan ng oras at pagsisisi. Taos, puso ba ito? O ibang diskarte, isa pang maskara? Maaari bang magbago ang isang tao ng malalim pagkatapos ng mga dekada ng mga nakakalason na pattern? Kailangan namin ng oras, sinabi niya sa wakas. Hindi ako tutol sa iyo na nakikita ang iyong apo. Ngunit sa aking mga termino, nang walang panghihimasok, nang walang pagpuna, nang hindi sinusubukan na maging Artem o Maxim laban sa akin. Tinatanggap ko, mabilis na sumagot si Eleonora Vladimirovna, na parang kinatatakutan niya na ang alok ay aalisin. Kahit ano. At higit pa, idinagdag na Lydia, nang hindi nagbibigay ng 1 pulgada. Kami ni Maxim ay isinasaalang, alang ang paglipat sa ibang kapitbahayan. Kailangan namin ng puwang. Isang pagkakataon na muling itayo ang buhay ng aming pamilya nang walang mga anino ng nakaraan. Ang mukha ng biyenan ay nanginginig, ngunit pinigilan niya ang sarili. Naiintindihan ko, bulong niya. Ito ay makatuwiran. Nang magpaalam sila sa pintuan ng cave, nag-atubili si Eleonora Vladimirovna, kinakabahan ang kanyang mga kamay na naglalaro sa kanyang pitaka. Maaari ba? Maaari ba akong dumating sa susunod na linggo? Tanong niya, hindi sigurado. Para lang makita si Artem ka? Tumingin si Maxim kay Lydia,
iniwan ang desisyon sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang oras, tinitimbang ang bawat salita, bawat panganib. Pagkatapos ay tumango siya. Miyerkules, pagkatapos ng 6. Ngunit hindi higit sa 1 oras. Kailangan niyang matulog ng maaga. Salamat, ang pasasalamat sa tinig ng biyenan ay tunay, halos desperado. Bibilangin ko ang mga araw. Sa pag-uwi, iniugnay ni Maxim ang kanyang mga daliri sa mga lidya. Salamat, bulong niya. Para sa pagbibigay sa kanya ng isang pagkakataon. Hindi ito tungkol sa kanya, sumagot si Lydia, tinitingnan ang bintana ng kotse, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng kumislap. Ito ay para sa amin. Ni Artem. Nararapat siyang magkaroon ng isang lola, hanggat hindi ito gasto sa kanya ng kanyang kapayapaan. Hindi na kita mabibigo muli, ipinangako ni Maxim. Nanginginig ang iyong kamay. Hindi ako magsasara kapag kailangan mo ako. Alam ko, ngumiti siya, gaanong, na parang isang matandang pasanin ay sa wakas ay nakalagay sa sahig. Nagtitiwala ako sa iyo. Upang makabuo ng bago, kailangan mong buwagin ang luma sa mga pundasyon nito. At kahit na ang landas ay masakit, siya ay nagsisisi ng wala. Ang katotohanan, gaano man ito mapait, ay palaging nagkakahalaga ng higit pa sa pinakamahusay na habi na kasinungalingan. Pagkalipas ng mga minuto, bumalik sina Maxim at Artem sa bahay. Ang kanilang mga mukha ay nag-flush mula sa pagtakbo at ang cool na hangin sa gabi. Nanay, natutunan akong maglakad. Inihayag ni Artem na inihagis ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng pagmamalaki. Sinabi ni tatay na ako ang pinakamabilis na siklista sa mundo. Siyempre ikaw ay, tumawa si Lydia, niyakap siya sa kanya. Ang pinakamabilis at ang matapang. Lumapit si Maxim at envelope ang mga ito sa isang yakap, ang kanyang mga labi na nagsisipilyo ng kanyang tainga sa isang halos hindi mahahalata na bulong. Ako ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Salamat sa hindi mo pagsuko. Para sa pakikipaglaban para sa amin. Siya snuggled laban sa kanya, naramdaman ang mabilis na ritmo ng kanyang puso, na parang ang bawat talunin ay sumigaw ng parehong pasasalamat. Lahat tayo ay lumaban, sagot niya, marahan. At nanalo kami. Nang maglaon, matapos na matulog si Artem, nanatili sila sa kusina, na nasisiyahan ang mga bihirang minuto ng katahimikan na inaalok sa kanila ng gabi. Alam mo, sinira ni Maxim ang katahimikan, ang kanyang mga daliri na naglalaro kasama ang rim ng kanyang tasa ng tsaa, kung minsan ay iniisip ko ang araw na iyon. Sa kaarawan ni Artem, 2 taon na ang nakalilipas. Masakit na sa akala ko hindi ako mabubuhay. Ngunit ngayon naiintindihan ko, ito ay tulad ng operasyon. Brutal, kinakailangan. Kung wala siya, hindi tayo kailanman gumaling. Tumango si Lydia, na ibalik sa kanyang memorya kung ano ang naging isa sa pinakamahirap at hindi sinasadya, pagpapalaya, mga araw ng kanyang buhay. Natatakot ako na hindi mo ako patatawarin, ipinagtapat niya, ang kanyang mga mata ay naayos sa kanyang mga naka-class na kamay sa mesa. Para sa pagpili ng landas na iyon. Natatakot din ako, inamin si Maxim, na may malungkot na ngiti. Na hindi mo ako patatawarin sa loob ng maraming taon ng katahimikan. Para sa hindi pagiging kalasag na nararapat sa iyo. Nanatiling tahimik sila sandali, ang bawat isa ay nalubog sa kanilang sariling mga pagmumuni, hanggang sa muli siyang nagsalita, sa oras na ito na maihalos hindi mahahalagang pag-aalangan. Tumawag ang aking ina ngayon. Tinanong niya kung maaari ba siyang kumuha ng Artem sa susunod na linggo. Nais na dalhin siya sa zoo. Tumingala si Lydia sa sorpresa. At ano ang sinagot mo? Naiisipin natin ito, Anya, pag-aralan ang kanyang reaksyon. Ano ang pakiramdam mo tungkol doon? 2 taon na ang nakalilipas, ang sagot ay magiging isang kategorya, matulis na hindi. Ngunit ngayon huminga siya ng malalim, tinitimbang ang bawat salita. Madali, sa wakas ay nagpasya siya. Gagawin itong mahusay na gumugol ng oras sa kanyang lola. Ngunit ibalik siya ng 6 sa hapon. Hindi 1 minuto na mas mahaba. Ang kaluwagan sa mukha ni Maxim ay nakikita. Sasabihin ko sa kanya. Sa tingin ko magiging masaya ka. Ngumiti si Lydia, kahit na alam niya na si Eleonora Vladimirovna ay hindi kailanman magiging kanyang paboritong tao,
ay hindi kailanman sakupin ang lugar ng ina na siya ay nagnanais na magkaroon ng isang araw. Ngunit para kay Artem, para kay Maxim, para sa kanyang sariling kapayapaan, handa siyang mapanatili ang isang sibilisadong truce. Sa 2 taon, marami silang natutunan. Nagsasabi ng totoo kahit na nasunog ito tulad ng asid. Pagguhit ng mga limitasyon at paggalang sa iba. Ang pagpapatawad ng hindi nakakalimutan, ngunit pinakawalan ang bigat ng nakaraan tulad ng isang lobo na sa wakas ay umabot sa kalangitan. At, higit sa lahat, natutunan nilang maging isang tunay na pamilya, hindi perpekto, kasama ang mga bitak at bagyo, ngunit solid, na binuo sa mga pundasyon ng pag-ibig at paggalang sa isa't isa. Mahal kita, bulong ni Maxim, pinipiga ang kanyang kamay sa buong mesa. Mahal din kita, sagot ni Lydia, naramdaman ang pag-apaw ng kanyang puso na may init na hindi na siya natatakot na pangalanan. Sa labas, ang paglubog ng araw ay nadulas sa mga lilim ng ginto at rosas, pininturahan ang kalangitan ng may pangako. Sa unahan, magkakaroon pa rin ng mga pagsubok, kagalakan, tagumpay at pagkatalo. Ngunit ngayon alam nila na, magkasama, malalampasan nila ang lahat. Sapagkat ang katotohanan, gaano man ito malupit, ay palaging magiging halaga kaysa sa pinakamatamis na kasinungalingan. At totoong pag-ibig. Ro. Ang isang ito ay may kakayahang mabuhay kahit na ang pinakamasama ng mga bagyo.